So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video magpo-phone comparison tayo sa mga mabibentang Samsung smartphones dito sa Green Hills. The Samsung Galaxy S22 Ultra versus the Samsung Galaxy S23 Ultra. So ano kayang perfect na Samsung ang para sa inyo? Tara mga J-Vlog, check natin. So ayan, medyo kakaiba yung ating background dahil nandito tayo ngayon sa Green Hills. So wala kasi ako medyo time pag nasa bayan to make contents, kaya dito na lang ako mismo kung saan bumibili or pwede bumili ng mga murang Samsung, syempre sa Green Hills. Dito tayo mag-vlog. So ang topic natin for today is the Samsung Galaxy S22 Ultra and versus the Samsung Galaxy S23 Ultra. So parehong puti pa yung ating nakuha dito. Pero when it comes sa design, kung makikita nyo, wala namang ganong pinagkaiba. Diba? Pag ginawa ka nyo to personally, dun yung mapapa-identify yung S23 tsaka S22. Unang-una sa build, kasi mas flat yung S23 compare sa S22 na mas pa-curve siya. Pero syempre, bago natin start, saan ba tayo bibili ng mga murang Samsung smartphones? Wala nang iba kundi sa CMB Gadget Stall XE7, ZMB Cellphone Accessory Stall XE7, and Maling Gadget Shop Stall XE7. So sila rin yung mga shop dito na meron mga murang Samsung na pwede ma-purchase sa Green Hills. Napakamura, tapos pwede pa kayong mag-cashback. So pag napanood sa vlog, meron automatic pa kayong cashback na 500 pesos. So talagang gusto kong gawin tong phone comparison na to kasi marami rin nagtatanong sa akin, Lods, ano ba? Mag-S22 Ultra ba ako or S23 Ultra? Ang daming naguguluhan yan. Ang daming gustong mag-S23 Ultra pero yung parang pag-budget lang nila is S22 Ultra. Kaya nagtatanong sila, okay pa ba ang S22 Ultra compare sa S22 Ultra na i-purchase? So yun nga dito sa ating phone comparison natin. Yan po ang ating itatakin for today's video. So unang-una sa presyo. Ang layo ng difference sila when it comes sa price. Kaya marami talaga naguguluhan. S22 Ultra, ang 128 net, may 128 eh. I think nag-range na to sa 24K eh. Depende. Tapos S22 Ultra na 256 gig is nag-range siya sa 25 to 27,000 pesos, 256. Tapos 512, nag-range yan sa parang 28 to 30,000. Depende sa gig talaga yan. 512 yan. Tapos sa S23 Ultra, ang presyo nito usually nag-range na sa ang 256 gigabytes nito nasa 36 o mga ganun, 36, 37. Tapos yung 512, which is ito, nag-range to sa 39, 38 to 40, mga ganun na lang natin. So ang layo talaga ng difference ng S23 Ultra and S22 Ultra. Kaya maraming naguguluhan ano ba ang magandang i-purchase sa dalawang smartphones na to. So unang-una sa lahat, ano ba ang pinagkaiba ng S23 Ultra compare sa S22 Ultra? Number one na pinagkaiba nila mga J-Vlog is of course sa chipset. Ito na, the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ay matatagpuan dito. The Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ang makikita natin sa S22 Ultra. Chipset is yun yung hinahanap ng mga ibang consumers na okay for gaming. Syempre, kahit na Snapdragon 8 Gen 1, napaka-solid nito for gaming. Kaya-kaya niya pa rin mag-handle ng mga modern games today, even Genshin Impact, COD, Mobile Legends. Lahat ng mga modern games na pwede nyo malaro ay pwede pa dito sa S22 Ultra. Kaya siyempre, okay rin siyang choice sa mga bibili nitong smartphone. So, ito sa mga smartphone na to. Pero, yun nga, ano bang major upgrade na matatagpuan sa S23 Ultra at kung bakit mas worth it siya? Kumbaga, unang-una mga J-Vlog is the camera. 200 megapixel na po ang main camera ng S23 Ultra. Dito sa S22 is 108 megapixel main camera siya. Yun nga, ang una rin dito makikita yung difference nila is sa OS support. Mas matagal magiging support itong S22 Ultra compare of course sa S22 Ultra. At hindi naman sila ganun nagkakalayo talaga ng specs eh. When it comes sa display, same na same eh. Both ay merong dynamic AMOLED 2X display na both ay merong 6.8 inches din na display.
When it comes sa form factor, mas square type na yung S23 Ultra compare sa S22 Ultra na medyo may edge pa siya dito. Ayan siya. Pero tingnan nyo yung design. Ayan. Design-wise ay hindi naman sila ganun nagkakalayo. Parehong white yung kinuha natin. Mas mas curve yung S22 Ultra compare sa S23 Ultra. Pareho na meron ng S-Pen support. Camera-wise, when it comes sa position ay parehong-pareho. Pero dito lang talaga sa main megapixel nagkakaiba dahil 200 versus 108 megapixel. And when it comes sa refresh rate, parehong-pareho, 120 Hz screen refresh rate. So, super smooth. Napakaganda ng resolution. Same na same lang din na walang ganong pinagkaiba. Major na pinagkaiba when it comes sa form factor ng display is S24 Ultra. Dahil flat na yung display nun. Compared dito sa mga to ay meron pa rin mga pa-curved display. Itong S23 Ultra and S22 Ultra. So, yun. Sa mga nagko-comment sa akin or nag-PPM, Lods, ano ba? Mag-S23 Ultra ba ako or S22 Ultra? To be honest, ito, real talk. Okay na okay pa i-purchase itong S22 Ultra. Napakatagal pa nito magiging relevant sa market. Even Android 14 is support pa nito ngayong smartphone na to. And feeling ko pati naman Android 15 ay magiging support pa rin itong Samsung Galaxy S22 Ultra. Kaya, syempre, sa presyo niya, na makakuha na lang kayo nito sa Green Hills ng 256 ng 25 or 26, mga ganong par is okay na okay siya. Okay na okay, ay super sulit naman siya. Paniguradong ang laki nung matitipid nyo. Di ba? Compare nung lumabas to sa market dito sa Philippines, napakamahal nito, nasa 70 pesos. Nasa 70,000 ang presyo nito. Pero biruin nyo ngayon, makakabili na lang kayo nito. After 2 years lang, ay nasa 25,000 na lang ang pre-love ng S22 Ultra. Di ba? Napakamura, napakasulit, napakaganda ng display, and syempre, pwede tayong gumamit ng S-Pen dyan. Di ba? So, yun. Sa mga nagugulan at kung mag-upgrade ba sila S22 Ultra, feeling ko magiging worth it pa ito pag binili nyo tong S22 Ultra. Pero kung meron talaga kayong mga may budget at kung gusto nyo talagang talaga pang matagalan at mas matagal ng OS support, syempre okay na okay rin naman itong S23 Ultra. Pero real talk, when it comes to specs, walang ganong pinagkaiba or walang ganong major upgrade or major innovation ang nangyari sa dalawang smartphone na to. Kaya marami pa rin nagpe-purchase ng S22 Ultra dahil hindi naman sila nagkakalayo ng specs ng Samsung Galaxy S23 Ultra. When it comes sa megapixel, yung 108 and 200 megapixel, hindi naman ganon yan, hindi naman siya sobrang ganon, major big change kumbaga sa dalawang smartphone na to. Kaya for me, when it comes sa magiging sulit, sa ating phone comparison, magiging real to ako, mas sulit i-purchase ngayon 2024 ang Samsung Galaxy S22 Ultra. Unang-una, yung chipset na ito ay napakabangis din. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Isang napakagandang chipset and of course for gaming flagship chipset and Snapdragon nung year 2021 din of course. Pero yun nga, when it comes sa processor, syempre mas upgraded ito S22 Ultra. Kaya sa mga naguguluhan mag-purchase ng Samsung, kaya sa mga naguguluhan dito sa dalawang smartphone na to, don't worry, alin man dito ay paniguradong okay naman or magiging sulit naman yung perang mabibili nyo. Pero yun nga, syempre, itong S22 Ultra, napakamura na lang nito sa market at panigurado marami pa kayong magagawa sa smartphone na to at panigurado mo hindi matagal pa ito sa market. So yun, napakamura na lang nito sa Genius S22 Ultra. Kaya sa baba tayo bibili nito kay Ate Anet sa ZMB Cellphone Accessories, ZMB Gadgets, kay Ate Meten, of course kay Ate Maling Gadget Shop Store X7. So hopefully nakatulong tong phone comparison natin na to sa pag-purchase nyo dito alinman sa S22 Ultra and sa Samsung Galaxy S22 Ultra and the Samsung Galaxy S23 Ultra. Ayan, wala naman ganun silang major difference when it comes sa build quality and design.